kinatatakutan ni BBM ang anti-Marcos rally bukas na pinamumunuan ni Congressman Kiko Barzaga. Wow! Kiko Barzaga talagang grabe ang impact ni Kiko Barzaga, ha? Marami yatang mga netizen ang sasama bukas. At alam nyo ba kung saan ang destinasyon, mga kabibig? Grabe. Bukas daw ang anti-Marcos rally, ang protest rally bukas. Kasi noong last September 21, hindi naintindihan ni Kiko Barzaga kung para saan yung rally na iyon. Kung tungkol ba yan kay BBM or tungkol ba sa korupsyon. Pero ngayon, makakaintindi na ang mga tao kung para saan ang rallying ito. Ito ay anti-Marcos protest. Saan? Magaganap ito sa Forbes Park, Buendia Gate. Forbes Park? Ito yung mga lugar ng mga mayayaman. Dito daw yun ang bahay ni ni Romualdez. Kiko, anong nangyari? Tapanguha. October 12, 2025, alas 10 ng gabi. Uy, bakit 10 p.m.? Bakit hindi mo umaga? Bakit 10 p.m.? Sa panibagong video na ibinahagi sa kanyang FB page, nananawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa sambayanang Pilipino na lumahok sa anti-Marcos protest na gaganapin sa Forbes Park, Buendia Gate sa darating na October 12, 2025 simula alas 10 ng gabi. Ang question ba, bakit gabi, Kiko? Anong meron sa gabi? Sabi dito ni Kiko, mga kababayan ko, sa panahon na para muling lumaban sa korupsyon, napakatagal ng bingi ang pamahalaan sa ating mga sigaw para sa ustisya. Ang Setyembre 21 ay simula pa lamang. Sa kasamaang palad, hindi naapektuhan ng mga protesta ang Administrasyong Marcos dahil masyado silang bulag sa realidad para maunawaan ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya bukas, October 12, 2025, tayo ay magpoprotesta sa harapan mismo ng mga ganid at tiwali. Dadalhin natin sa kanilang pintuan ang galit ng taong bayan, ang puot ng mga nawala ng tahanan dahil sa korupsyon. Ibalik natin sa mga tahanan ng mga tiwali. Magprotesta tayo sa Forbes Park. At bago ko tapusin ang aking talumpati, huwag kalimutan ang mga kailangan. Magsuot ng hood laban sa ulan o init, mask para sa kaligtasan, at salamin para proteksyon sa alikabok. Ingat kayo at pagpalain tayo lahat ng Diyos. Ito ay bukas, mga kabibig, 10 p.m. gabi, mga kabibig, ang gusto ni Kiko Barzaga. Naku po. Panoorin nyo ang speech ni Kiko Barzaga, ha, kung ano ang iyong reaction hinggil dito. Watch this video. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe and God bless you all. Pinong nagtatanong kung saan yung venue ng ating rally gaganapin sa October 12 ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. So kanina po dinlet ko po yung aking unang pinost na video dahil hindi po naging complete details ang ating mga sinabi. So sa lahat po ng Pilipinong ayaw na at pagod na sa korupsyon sa ating bansa, dito po ang ating venue sa Raha Sulaiman Park po. Bukas po dito po tayo magtitipon-tipon. Nakahanda na po ang ating sound system at ang ating stage doon para sa gaganaping rally bukas. So yung mga tao nagtatanong kung bakit daw magkaiba ang post namin ni Kiko Barzaga, dahil yung kay Kiko Barzaga po na post ay nasa Forbes Park. Okay, so ang mauuna po ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. After po dito,
pupunta si Congressman Kiko Barzaga doon sa Forbes Park para po maintindihan ng mga Pilipino na kung bakit nagtanong sila kanina kung bakit magkaiba yung announcement ni Kiko Barzaga pati yung announcement ko po. So dito po ay umaga po tayo, bukas po after po din dito pupunta naman po si Kiko Barzaga doon sa Forbes Park. So para po maintindihan natin, makikita po doon sa post ni Kiko Barzaga na 10 PM po ay nasa Forbes Park po siya. So ito po ang venue ng October 12 na rally People Power dito po sa Raha Sulaiman Park po. Dito po tayo magtipon-tipon bukas po sa lahat po ng taong ayaw na sa korupsyon, sawa na sa pamumulitiko at pagnanakaw at pagpapahirap sa ating Pilipino. Magsilabas po kayo ng sabay-sabay sa inyong mga bahay at dito tayo magtungo sa Raha Sulaiman Park. Mabuhay ang Pilipino at alisin ang korupsyon sa ating bansa. Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang. Darating na yan. Ito ang pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos tanungin kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay Gonzales, nakikita niya ang posibilidad ng isang panibagong pagkilos ng mamamayan katulad ng mga naganap sa kasaysayan. Mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating revolusyon eh. Yeah, standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kabilang si Gonzales sa mga Pilipinong lumahok sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong dekada 80 na nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Anya, ang mga kaganapang iyon ay patunay na kakayahan ng mamamayan na magkaisa para sa pagbabago sa mapayapang paraan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. No? Yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence, walang sakitan. Matatandang ilang mga malalaking rally na ang isinagawa at dinaluhan ng milyon-milyong mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan nagpaabot sila ng kani-kanilang hinaing sa iba't ibang isyu ng bansa, kabilang ang usapin ng pamalaan at korupsyon. Itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari, no? Sumobra yung corruption. Sa huli, iginit ni Gonzales na mahalaga ang paghahanda at maayos na pagpaplano sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa pamahalaan sa hinaharap. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa kalsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niya. Yun na nga kabibig, di ba? Nakita nyo? May mga ilang video din ng mga netizen na tutulong kay Kiko Barzaga tungkol sa anti-Marcos protest. 10 PM pupunta si Kiko Barzaga or I don't know, let us just wait and see. Pero naalala nyo na si Kiko ay gustong magsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ni Bongbong Marcos kung ano ang kanyang reaction, just a smile, sabi ni Claire Castro. Pero ang sabi ni Representative Ronaldo Puno, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipang-impeach kay President Marcos. Oh! Wala na sila nakita kabibig. Sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno na wala siyang nakikitang basihan para i-impeach si Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng anunsyo ni Dasmariñas Representative Francisco Kiko Barzaga na magsasampa ito ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Sabi ni Rolando Ronnie Puno, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipang-impeach sa President Marcos. Impeachment ni BBM ayon kay Congressman Kiko Barzaga, betrayal of public trust. Ooh.
dahil lagi umano na posibleng sangkot si Bongbong Marcos sa irregularidad sa flood control projects. Kasi sino ba ang pumirma sa budget na nandun ang mga insertions? Di ba si Marcos? Di ba kami big? Pero may tugon naman si House Speaker Faustino Boji D. III. Sabi niya, marami po tayong dapat asikasuhin kaysa President Marcos Jr. impeachment. Marami tayong problema sa ating bansa. Dapat unahin po natin muna yung bigyan ng solusyon. So, feeling ko talaga na oo nga, sasampa ng impeachment case si Congressman Kiko Barsaga, pero didedmahin lang ito ng ang House Speaker nga nagsabi niya, hindi yan importante, di ba? Hindi yan importante ito impeachment ni BBM. Importante daw yung solusyon ng problema ng taong bayan ngayon. Sumagot naman si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko, si President Marcos ang pinakamalaki nating problema sa bansa. Siya ang unang dapat matanggal. Iba talaga si Kiko Barsaga, kabibig. Oy. Shocking yung mga, yung mga sagot niya, yung punto niya. And this, itong mga punto ni Kiko Barsaga ba, ito yung punto ng taong bayan. Ito yung mga dinibdib ng taong bayan na sana merong isang tao na very vocal sa mga gustong ipaabot ng taong bayan sa gobyerno. At nakita ng mga tao, itong si Kiko Barsaga na very vocal, na parang naintindihan ni Kiko ang nararamdaman ng maraming Pilipino ngayon. At kung ano ang bubuka, at kung ano ang posting ni Kiko Barsaga, umaani ito ng approval ng maraming Pilipino.